Importante ang relasyong mag-asawa at kailangan itong bigyan ng pansin dahil sila ang arkitekto ng pamilya. I'm Beatrix Eileen Sison. I'm a psychologist and have been working with AMOSOP for 11 years with families and also their children. Ang isang pamilya, isang sistema. At sila yung namumuno, silang dalawa. So kung ano man yung nangyayari sa kanilang dalawa, may epekto yun dun sa buong pamilya. Malaki ang epekto ng isang pamilya na may OFW na magulang, no? Kasi unang-una, ang pamilya dapat mas mahalaga na magkasama sila, na dapat ganun. Kaya nga sila nag-asawa ay para magsama. Pero dahil sa hindi nating kagustuhang mga realidad, kailangan may isang pamilya, may isang miyembro ng pamilya na maging OFW. At doon nagkakaroon ng iba't ibang epekto. Iba yon, no? Iba yung relasyon na magkahiwalay. So iba yung epekto nun. Kaya importante na mas meron tayong kamalayan na makita na patibayin ang buhay ng mag-asawa. Unang-una, komunikasyon ay importante sa buhay mag-asawa. Kasi kung hindi maayos ang komunikasyon, hindi magkakaroon ng maayos na pagpaplano, pag-uusap tungkol sa mga kailangan gawin para sa pamilya. Kailangan nating makita na importante na maging bukas ang komunikasyon. Paano gawin yon? Yung unang-una, yung pakikinig. No? Yung aktibong pakikinig sa asawa, na hindi naghuhusga, na bukas, na nakikinig, at iniintindi kung ano yung nangyayari sa asawa. Hindi yung isa lang ang taong nagsasalita at isa lang parati yung nakikinig. Dapat parehong sabay, no, na nag-uusap, na nag-iintindihan, nagiging bukas, no? Tinatanggap ang pagkakaiba ng sinasabi ng asawa at hindi iniisip na yung pag-uusap ay dahil nag-aaway lang o nagsisisihan, pero yung pag-uusap na yon ay pinapakita na team sila, no? Na pareho ang gusto nilang mangyari sa pamilya, kaya maganda yung kanilang pagpaplano. Ang mindset importante, no? Unang-una, nakikita mo na bukas ka sa pagbabago. Kasi sa buhay ng mag-asawa, parating nagbabago yan, no? May mga stages din. Sa umpisa, no, sa kagaya sa mga pagkakwento ng mga seafarers at sa ibang mag-asawa, sa umpisa parang honeymoon stage. Tuwa kayo na magkasama kayo, high na high, no? Parang in love yung nararamdaman. Tapos nag-iiba yun, no? Hindi naman nating sinasabing nawawala yung pakiramdam, pero may mga pagbabago na nangyayari, gaya ng pagdating ng anak, baby na anak. Siyempre sa bawat pagbabago, merong stresses na nangyayari at kailangan nating makita na kasama yon, no? Kailangan nating maging bukas sa mga pagbabago dahil kasama yon talaga sa buhay mag-asawa. Pag umalis yung asawa, nagkakaroon ng ibang karanasan sa barko, sa mga taong nakakausap niya. Tapos yung si Mrs. na nandito, nagiging iba din yung karanasan niya sa mga anak niya, sa pagpapalaki. So parehong karanasan, nagkakaroon yun ng pagbabago sa tao, no? Na kailangan nating tanggapin na magbabago tayo, yung babago yung asawa natin, magbabago din tayo. So kailangan nandun yung pagiging bukas na kasama sa buhay mag-asawa, sa pagpapalaki ng mga anak. Stressful siya, pero ang importante na nakikita nyo yung sitwasyon ng parehong direksyon at alam nyo na kahit may pagbabago, kayo pa rin ang dalawa, no, na nagsasamang nagpaplano, may problema na kayang solusyonan. So, importanteng makikita yun ng mga anak din, no? Kasi pag nakita ng mga anak na
Hindi naman sa 'wag ipakita na may problema, pero 'pag nakikita ng mga anak na, may problema pero nahahanapan ng solusyon, natututo yung mga anak niyo sa gano'n ding paraan ng pagharap sa problema. So, hindi nila nakikita na problema lang, no, pero nakikita nila, 'pag may problema marami naman palang puwedeng hanapan ng solusyon. So, importante na makita nila 'yon sa inyo. Hanggang sa muli, Amos of Real Talk Series, Alagang Amos Soup Pampamilyang Marino Project. Maraming salamat po.